Kawawa po sila. Dahil po mga bukong mga maliliit. Ito po yung ating pang October. Pero po pwede natin yan paabuti ng November. Mga katribya. Pero po tayo palang mahahalaw. Yan, malakas po ang tubig eh. Ito, nabot po ng tubig baha itong lugar na ito. Kaya lang sa ulan lang. Bakas pa sa kanya po yung putik. Ito yung kasi madalas na Kamusta na kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay hapon at hindi naman po lumakas po yung ulan. Kasi tuwing hapon po dito sa atin pakalakas po ng ulan. Ngayon lang po mahina. Kaya pagkakataon naman po natin na tayo po ay makapasyal dito po sa Kalamansian sa tabing kilog. Tagal na rin po tayo hindi nakakarating doon po sa ating Kalamansian. Ito yung kalamansi nila tatay na 15 years ng ating lalagyan po ng organic fertilizer. Ito, madalang po yung mga sangang tuyo. Pero yung kapitbahay natin, yung ginagamit nila, the same pa rin yung synthetic. Maraming natuto yung sanga. Ayan. Tapos ay gigimpino yung dahon at yellowish ang itsura po ng kanilang kalamansi. Pero marami pong mga bunga. Ayan o, yung kalamansi nila tatay, dahil po doon yan sa organic. Ayan, puno ng bunga. Samantalang yan po ay napitas na rin. Ayan, malalaki na rin po muli. Kung ilang redbag uli rin po yan susunod makukuha. Tayo po mga katribya tagal na rin po hindi nakakapunta rito sa atin sa tabing ilog. Tignan po natin yung status. Okay na po yung ating situation, yung ating trangkaso, lagnat with sipon. Ayan, medyo nabago lang po ng konti po yung ating boses mga katribya, pero yung sa lagnat okay na. Nung una kasi talagang halos di po tayo makakain, wala tayong gana. Kahit sa sabaw lang ayaw po natin humigop na sabaw. Yan, kumbaga ganun yun yung trangkaso ngayon. Merong sakit ng kasukasuan, tapos ay sakit po yung pangangatawan. Pero nawa naman po ng Panginoon, okay na rin po yung ating panganay. At pwede na po tayo na kung saan ay umarangkada uli po sa ating trabaho. Ngayon medyo maambon-ambon. Tingnan muna natin yung ating kalamansi. Ng aking bayaw. Tagal na rin po tayo hindi nakakapag herbicide sa ating lugar. Kaya tsak na marami po tayong damo. Ito.
Pero pinaalis na lang po natin mga katribya doon sa aking pinsan. Upahan na lang po natin siya. Marami rin po pala tayong pang itong Agosto na mapipitas ang ating kalamansi. Ayan. Sabi na palasbas natin. Marami po tayo rin mga maliliit. Ito yun ang mga buko, yung mga gasaresa. Apakasipag mamunga nito pong ating kalamansi mga katribya. Pagka hindi po natin aagapan ng pag-aalis ito ng ating baging, talagang magugubat uli. Hindi naman po natin maiwasan na hindi talaga alisin dahil kawawa po sila. Dahil po mga bukong mga maliliit. Ito po yung ating pang October, pero po pwede natin yan paabuti ng November mga katribya. Pero po tayo palang mahahalaw. Yan, malakas po ang tubig Ito, nabot po ng tubig baha itong lugar na ito, kaya lang sa ulan lang. Bakas pa sa kanya po yung putik. Ito yung kasi madalas na nababaha, pero nawawala din mga katribya. Tanggal tayo. Medyo alalay lang tayo mga katribya. Siyempre kagagaling lang din po natin sa lagnat, trangkaso. Nako, ang dami pong mga buko nito, mga maliliit. Yan, nasa bugan na po natin ito mga katribya ng ating organic, kaya marami na po uli sila. Bulaklak at saka nambunga na. Iba po ay buko na siya. Epekto na po yan ng ating organic fertilizer. Doon po sa mga nagtatanong natin kung paano pang mulaklakin ng kalamansi sa panahon ng tag-ulan, simple lang, paglalagay lang po ng ating mga pataba. Depende rin po yun doon sa pataba na ilalagay po ninyo. Mga mamaya ang pataba ninyo ay mayaman po sa nitrogen, hindi po makakapagpabulaklak ng marami yon, dahil kumutagulan tayo ngayon. Kung makakarating na sa inyo mga katribya po yung abono po natin Sir Marvin, lalo sanang mas maganda yon na ating magamit. Ihahalo na lang natin yung pong nitrogen, ba? Meron po pala tayong halawin, mga katribya, dito sa atin sa tabang ilog. Meron tayong mapipitas. Dami pong bukong mga maliliit. Yan po ang mga singit mga katribya, yung mga maliliit na mga buko na yan. Hindi po lahat tayo meron. Labas na po siya ng mga buko. Mga buo naman siya. Wala po tayong insecticide na ginamit dito sa ating po pag-i-spray. Ayan, kagandahan nitong ating alagang kalamansi. Konti po yung mga natutuyo, o yung tinatawag na sangang tuyo. Ayan, dati marami ito lumalabas na ganito, pero ngayon nagiging konti na lang halos.
dahil po doon sa ating kalalagay ng ating organic. Pagka totally nagpuro na tayo, saka lagi ito yung ating gamit, makikita nyo rin hindi na kayo mag-aalis lagi ng sangang tuyo. Experience na po natin niya, kaya ating pong sinasabi po sa inyo yung ating experiment. Actually mga katribya, yun pong abono ni Sir Marvin, una muna natin experiment ito sa ating pong kalamansi. Parang try and try, trial and error, bago po natin sa inyo i-recommenda, sabihin ay sinacrifice muna natin ang ating kalamansi para makita po ang epekto. Dahil pagka po pangit ang epekto ng ating pataba, lalo na yun pong ating ire-recommenda sa inyo, kami po yung una pong tatamaan o maapektuhan, lalo na yung ating pong kalamansi. Pero dahil nakita natin po yung ganda, tapos yung kaibahan sa ating pong kalamansi sa mga kapitbahay, hindi po tayong nag-atubili na ito naman ay ating i-recommenda sa inyo. Pero hindi naman natin sinasabi mga katribya na pagka ito ang ating pong ginamit ay zero tayo lahat sa fungus. Siyempre hindi pa rin talaga mawawala, meron talaga rin fungus pa rin. Kaya lang ang sinasabi lang natin, nakokontrol siya, hindi siya dumadami. Kumbaga konti na lang ang lumalabas, so madali na lang po natin siyang tanggalin mga katribya. Hindi kagaya dati na puno-puno, pagka po tinamaan ng fungus, gaya nito ay dati isang puno tanggal yan. Pero ngayon konti lang. Ang nakagandahan mga katribya ng ating kalamansi, na nakatuklas tayo ng magandang abono. Ngayon meron mga nagsuggest sa atin, meron mga nagrereklamo, tigilan ko na raw ang kapo-promote po noong abono po natin organic. Kasi kangino naman kaya yung ating ipopromote yung pataba nila, na hindi naman natin siya nasubukan kagaya po nitong ating ginamit. Ngayon kung gusto naman ninyong i-promote ang inyo pong sariling produkto, ang inyo pong abono, simple lang, gumawa kayo ng inyong sariling channel, ng sarili ninyong vlog. Ayun, magagawa ninyo yung gusto ninyo, kung ano yung gusto ninyo endorse na abono, yun ang inyong sabihin. Pero tayo mga katribya, meron tayong channel at pinakikita po namin sa inyo yung quality, tapos yung nangyayari doon sa ating kalamansi, sa abono natin ginamit. Natural lang na ipakita natin sa ating viewers. Kaya nasa tao naman yun. Kung gusto niya na gamitin, maraming salamat. Kung ayaw naman niyang gamitin, marami rin salamat. At least yung pamamaraan po natin, yung paghahayag, pagpapakita po sa inyo ng pamamaraan. Yan, nasiklat na ito. Nagawa natin. Nagawa ko yung aking obligasyon na ipaalam sa inyo, ipakilala. Nasa tao naman nyo kung gusto niyang maniwala o hindi, walang problema. Kaya yun po yung ating pong masasabi
doon po sa ating mga katribya o yun na nanonood sa atin, na hintuan na raw po natin yung kakapromote ng abono ni Sir Marvin. Pasensya na po kayo dahil hindi naman po ito sa inyo ang ating pong channel. Saka hindi naman po basta-basta po yung ating paggawa ng channel na kung isang araw lang ay lumito na kaagad. Matagal po natin itong binuno. Nung panahon pa ng pandemic, doon tayo nag-umpisa na mag-vlog. Itinuro hanggang sa malaki na po ang ating kalamansi. Tapos sa isang iglap, pipigilan nyo po yung ating pong programa. Sorry na lang po kayo, mga katribya. Ayaw nyo naman po nung ating channel, simple lang. Lumipat ka sa gusto mo. Lumipat ka doon sa discarding aayon sa inyo. Pero pagka, kasi siguro nakokontrol natin o yung tawag dito, hindi nasusunod yung gusto nila, kaya nasasapawan yung kanilang kaalaman, doon ka sa maghanap ka noong bagay doon sa hinahanap mo. Ganun lang naman ang ating mga simpleng sagot. Kaya tayo mga katribya, sa mga nagtitiwala at tuloy-tuloy lang, ito na po yung ating kalamansi sa tabing ilog. Ito yung kadalasan na meron tayong kaibigang kawatan. Ito yung pinatanggal natin sa ating minsan kay Bernabe, yung ating mga baging. Pagka ito po ay gumanda po ang panahon, saka po natin siya lalagyan ng ating herbicide. Gagamitan na po natin dahil makapal na po ang dahon ng mga damo. Ayan. Binalasbas na rin pala ito ng ating katribya. Kaya lang di lang niya nadali lahat yung ibang mga bagay at mga buhay pa yung iba. Ang bagay po kasi basta't hindi natin natanggal po sa ilalim, bubuhay at mabubuhay siya. Kailangan talaga dito yung ilalim ay mabunot. Dami pong mga maliliit. Ayan, kailan lang po ito. Pero ngayon kahapay na sa dami ng bunga. Ang gagawin na po natin ito ay halos power spray na po ang ating gagamitin ito sa ating pagpapabunga. Hindi na po na ito kaya ng ating manual na pag-i-spray. Ayan anong kapal. Yung ating sunog na kalamansi, andun ito yung sa dulo. Isa rin po yun doon sa ating pinalilinis. Sa gawi dito madalang ang bunga na pitasin, pero yung mga maliliit marami. Ang August ito. Yung gilid pala na ito hindi pa natanggal ni Bernabe, hindi nalinisan.
Dito yung marami. Update natin ang ating kalamansi mga katripya. Tagal na tayong hindi po nalusong dito po sa ating kalamansian. Ganun talaga minsan mga katripya, pagka po meron tayong trabaho, meron tayong tutorial at merong kailangan tayong bisitahin, pinapagawa po natin sa iba pong ating pong farm. Naupahan po natin sila para po magtuloy-tuloy po yung ang ating pong kalamansi. Pero pag halimbawa naman, okay, dito naman tayo naman po ang nagtatrabaho ng ating kalamansian. Tayo ay hindi hayahay lang, marunong tayo magtrabaho. Hindi tayo turo lang ng turo, hindi bagkus yung ating tinuturo nakikita rin po natin sa inyo paraan po ng paggawa. Iba magaling lang silang magpayo, magaling lang magsuhestyon, pero pagdating doon sa pagtuturo, pagdating doon sa aktual, hindi na nila alam ang kanilang gawa. Yung ating nasunog na kalamansi, may naka-recover, merong natuluyan talaga. Ito. Ayan. Mag-i-spray na tayo pagka tumila po ang magaganda ang panahon. Ito pwede na po nating sprayin ang ating kalamansi. Ng herbicide, yung ating damo. Sa mga nagtatanong mga katribya, paano ang the best o magandang herbicide, tanong po kayo mga katribya po sa mga AgroSupply, yung mga bagong labas po nila na pamatay damo. At yak po yun, mabukod po sa mura, maganda po ang kalidad nun dahil bago siyempre papasikat. Kaya pagka nagpapasikat, automatic maganda yung kanilang produkto. Kasi pagka po sikat na yung produkto at yan ang lagi mong ginagamit, minsan di na po niya napapatay ang damo, nai-immune na siya. Iba naman, tinatabangan na po ang timpla noong gamot, kaya ang herbicide. Ito yung mga katribya, yung kalamansi ng ating kapitbahay. Luto ito sa mga synthetic. Kaya yung ibang puno naninilaw na. Kaya pa natin na mahawan itong ating kalamansi at hindi pa natin ito na paggawa po kay Bernabe, lalong mas marami po tayong magiging kalaban na damo. Yan lang naman ang halos ang kalaban natin mga katribya, ang mga damo ating kalamansi, lalo na ang bagay. Importante dyan ay matanggal natin sila. Okay, meron naman po tayong mahahalaw na ilang mga
puno o ilang mga bunga. Hindi naman ganun karami. Yung pang upa-upa, pang gastos makukuha po natin. Dahil yung pang marami natin itong third week ng August, baka nga katapusan po ng Agosto ay pa pwede pong mapitas na ibang mga gaholin. At mabilis lang din lumaki ang kalamansi sa pagkayan po ay nagdiretso at ang ganyan pong nag-uulan. Siyempre ang kalamansi rin kaya marami minsan nagkasabay-sabay mababa. Ang presyo pa naman natin dito wala pa naman tayong idea kung magkano po ngayon, pero sa ibang lugar ang kuhanan nasa 1.5 pa raw ba 1.6. Swerte na po yung oras yung kuha na yun ng kalamansi, dahil ngayon lang po nangyari yan, buwan ng August, mahigit na 1,000 ang presyo. Sige, uwi na tayo mga katribya. At tayo na po pinuntahan lang natin yung ating kalamansi po sa tabing ilog para ma-monitor kamusta kung ano po yung lagay. Okay pa naman siya mga katribya. Lalampan natin po ng linis pa, kaya gumanda na po ang panahon, pwede na po natin uli siyang spray ng ating herbicide. Meron po kasi mga katribya mag-spray po ngayon dahil malalakas po ang mga damo. Pag in-herbicide natin dumilaw, pero pag naulan ng malakas babalik ulit sa dati, magiging berde. Pag naging berde uli po yung mga damo, ay kahit ano ng herbicide ang gawin ninyo, hindi mo na mapatay. Kaya kailangan mo na siyang i-grass cutter. Ayan. Oo nga oh. Dahil bunga po ng matandang kalamansi oh. Kumpara mo dito sa bata po naninilaw. Synthetic. Nasa kuwan pa lang ito mga katribya, 3 taon. Pero tingnan ninyo malayong itsura rin sa ginamit natin ng organic. Berde. Sige mga katribya, kita lang po tayo bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.